Magluto naman tayo ng paksiw na isda sa gata. Kaya kung handa na kayo, tara, umpisahan na natin to. Inaasinan ko lang muna itong isda. Itong fish steaks na gamit ko ay tangige. Importante dito na lagyan natin ng asin ang bawat sides nito at i-rub nyo lang. Pabayaan lang natin ito ng mga 10 minutes para lalo pang ma-absorb ng isda yung asin. And for the meantime, hinihiwa ko lang itong talong. Hiniwa ko lang yung 2-inch pieces at hinati ko sa gitna. Nagpainit na rin ako ng mantika dahil ipiprito na natin itong talong. Niluluto ko lang ng 2 minutes ang bawat side nito. Dapat malambot na yung talong at this point. At pagkatapos nga tanggalin nyo lang dito sa lutuan. Sigurado mag-a-absorb ng mantika yan. Kaya naman pinipigaan ko pa ng konti para lang tumulo yung mantika at nilalagay ko nga ito sa bowl. Itabi lang muna natin yan. At gagamitin pa natin itong talong mamaya. Naglagay lang ako ng additional pa na mantika dahil yung isda naman yung ipiprito natin. Basta ha, pagkalagay ng mantika, painitin nyo lang uli. At iprito na nga natin itong tangige na naasinan na natin kanina. Piniprito ko lang to hanggang sa mag-brown ng tuluyan. At habang piniprito nga yung isda, ay piniprepare ko na dito yung long green pepper. Pwede kayong gumamit ng siling pansigang dito. Gagamit din tayo ng luya. Binalatan ko lang yan. Hiniwa ko ng maninipis at hiniwa ko ng pahaba. Mas maraming luya, mas okay para dito sa recipe natin. At itong bawang naman, kinakrush ko lang yan at sinachop ko. Kung meron kayong almeres, dikdikin nyo, okay na yan. Itong sibuyas, hiniwa ko lang ng pahaba. Balikan na natin yung isda na piniprito natin kanina. Ganyan ka-brown yung gusto nating mangyari dito sa isda. Kaya pagkabaliktad, ituloy nyo lang yung pagprito hanggang sa ma-achieve nyo na yung same na kulay. At syempre yung texture na rin. At once maluto na nga, ilagay nyo lang muna sa plato yan. Binawasan ko lang ng konti yung mantika at inumpisahan ko ng igisa dito yung sibuyas. Niluto ko lang yan ng 1 minuto. Malalaman nyo naman na okay na kapag nag-separate na yung layers nito. Sabay lagyan na nga ng bawang at ng luya. Ituloy nyo lang yung pag-isa ng mga 1 hanggang 1.5 minuto pa. At i-layer nyo na yung napritong isda dito sa ibabaw. Naka-on pa rin yung mantika natin ha. At ngayon ay nilalagay ko na yung gata. Ang gamit ko dito ay 4 cups ng coconut milk. In-arrange ko na rin yung Thai chili pepper sa ibabaw. Pwede kayong gumamit ng siling labuyo ha kung gusto ninyong mas maanghang. Nilagay ko na rin yung mga long green pepper na hiniwa natin kanina dito. At tinimplahan ko na ng paminta. At this point ay tatakpan ko lang muna itong lutuan. Pabayaan lang natin na kumulo yung gata. At sa oras na kumulo na, i-adjust na lang yung heat to the lowest setting. At ituloy lang natin ang pag-simmer dito ng mga 3 to 4 minutes. Pagkatapos ay ilagay na natin yung suka. Once na malagay na yung suka, huwag nyo munang hahaluin. Tinatakpan ko lang muna yung lutuan para kumulo uli yung mixture. At once na kumulo na nga, pwede na natin tong haluin. Hindi na natin tatakpan itong ating nilulutuan ha. Ituloy lang natin ang pag-simmer hanggang sa mag-reduce pa yung sauce. Timplahan lang natin ito ng patis at ng Maggi Magic Sarap. Siguradong may elevate na naman ang flavor nitong ating niluluto dahil inaangat nito yung natural flavors ng mga ingredients natin. Simpleng-simple lang lutuin tong ating dish, no? O ito na yung pinakahuling ingredient. Ilagay na natin yung talong. Ito yung pinirito natin kanina. At dahil nga luto na tong talong at malambot na, hindi na natin kailangan pantagalan yung pagluto. Kaya paglagay ng talong, haluin nyo lang. Pagkatapos, ilipat na natin lahat sa isang serving plate at iserve na natin. Siguraduhin nyo lang na nakapagsaing na kayo dahil sigurado, taob na naman ang kaldero natin dito. Saan nyo ba pinanonood tong video na to? Pa-comment naman. At sana subukan nyo tong ating recipe O, tara! Kain tayo!